Alright mga kapatid, bigyan natin ng reaction and commentary itong viral video ni PBBM kung saan habang siya ay nagtatalumpati mga kapatid ay kitang-kita at kapansin-pansin ang pagdugo ng kanyang ngipin. No? Ito'y bleeding gums no, mga kapatid. No? Usap-usapan mga kapatid sa mga social media platform kung ano ang nangyari dito kay PBBM. Ito, panoorin natin itong video at basahin natin yung depensa ng palasyo mga kapatid kaugnay nga dito sa viral video na ito ni PBBM tungkol sa kanyang kalusugan mga kapatid no. So bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin natin to mga tol. Ito muna yung video. Tayo ba ay nagbibigay ng dangal sa ating mga nasawi na mga kasama ay kailangan ay ang ating pangako sa kanila at ay lagi natin sinasabi kahit ano pang mangyari ang inyong mga pamilya ay aalagaan natin, hindi po namin pababayaan. Sabi nila sa akin masyado kasi mahaba ang proseso, mahaba. Ito na, nagsisimula na ito mga kapatid. Kapansin-pansin na no, dito sa bahaging ipin ni PBBM ay nakikita na yung dugo. Ang komplikado mga documentary requirements at kung ano-ano. Ay kako hindi siguro tama yan. Dahil bakit naman mahaharang ang ating ibinibigay na tulong sa mga pamilya ng mga nasawi. So yan ay hindi nakalusot mga kapatid sa mata. Siyempre, lalong-lalo na nakafocus yung video sa kanya mga kapatid. No? At ayon dito sa Malacanang, mula rito sa Bandera, mga kapatid, Inquirer, Malacanang sa viral bleeding gum ni PBBM, wala daw dapat ipag-alala. Ano ba ang sabi ng Malacanang mga kapatid? No, dito sa nangyari kay PBBM, walang dapat ikabahala ang publiko. Sabing ganon, hinggil sa kumakalat na bleeding gum video ni Pangulo Bongbong Marcos. Ayon yan sa Malacanang. No, matatanda ang viral ngayon sa social media video ng pagtatalumpati ni Presidente sa paggunita ng Araw ng Kagitingan kung saan kapansin-pansin ang dugo sa kanyang mga ngipin. No? At sabi ng Malacanang, eto mga tol, nothing to worry po. Kakamiting lang po namin kaninang umaga, wala naman po akong nakikitang hindi maayos ang kalusugan niya, Pangulong Bongbong Marcos. Well, minsan kasi mga tol sa panglabas na anyo natin, hindi talaga nakikita ang problema sa kalusugan pero may problema sa loob. At minsan yun ay nagbibigay ng senyales, nagbibigay ng symptoms, mga tol, na minsan ay nakikita ng iba katulad na lamang ng nakita dito sa bibig ni PBBM. Pero wala ako sinasabing posibleng sakit niya mga tol ha. Pero syempre maraming mga taga-suporta, lalong-lalo na yung mga hindi taga-suporta mga tol, ang nagko-komento about dito mga tol. Bukod rito, nagbabala rin si Castro sa isang press briefing na huwag magpakalat ng fake news tungkol sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Well, tulad nga no sinabi ko, hindi natin kailangan na gumawa ng kung ano-ano mang balita na magsasabing si PBBM ay dinala sa ospital, may sakit na ganito, may sakit na ganyan. Pero mga tol, normal lang naman. Diba, magbigay ka ng pag-aalala. Lalong-lalo na kung ikaw ay supporter, mga tol. O kaya kung hindi ka naman supporter, malamang ang iba gagawin yan, ay magbibigay ng kung ano-anong komentaryo. Pero alam nyo kasi mga tol, sa trabaho ng presidente, no, kailangan talaga physically fit. Hindi lang mentally, kailangan physically fit dapat ang presidente kasi kulang na kulang talaga sa tulog itong mga to. Dahil sa dami ng mga pinupuntahan at sa dami ng meeting nito, minsan napapabayaan na rin talaga yung kalusugan. Pero sa katayuan ng isang presidente, mga tol, may mga private nurse at private doctor yan na kailangan nakabantay, no, doon sa kalusugan ng presidente. Eto sabi, "Huwag niyo pong gawan ng kwento ang Pangulo patungkol sa kanyang kalusugan. Hindi po iyan maganda para sa ating bansa. Dapat po ipagdasal pa po natin na maging maganda ang kalusugan ng mga namumuno sa atin. Dahil
Kung hindi po maganda ang kalusugan ng Pangulo, malamang ay hindi na po siya nakakaganap ng kanyang mga tungkulin sa araw-araw, dagdag pa ni Castro. Ang problema naman kasi mga tol, kapag nga may sakit ang presidente, syempre tao rin yan mga tol, nagkakasakit din yan. At pansamantalang nawala para magpahinga kung ano-anong issue naman ngayon ang lumalabas. 'Di ba? Kung ano-anong mga balita ang lumalabas na kesyo may nangyaring ganyan, kesyo may nangyaring ganon mga tol. So ang presidente kahit na kailangan pang magpahinga napipilitang tumayo na lang para gawin ang kanyang tungkulin kaysa kung ano-anong mga issue ang ibato sa kanya. Na kesyo hindi na kaya ng kalusugan niya, kailangan mag-ano na siya, giveaway na siya, mga ganong mga bagay mga tol, no? Pero tulad nga ng sinabi natin, bakit mo kailangan intindihin yung mga sinasabi ng iba kung nalalagay naman din sa alanganin yung kalusugan mo. Sinasabi ng doktor, kailangan mo magpahinga. Magpahinga ka, hindi ka naman robot eh. 'Di ba? Tao ka naman eh, kailangan mo talaga magpahinga, napapagod ka rin. May mga sumasablay din sa katawan mo. Minsan nalalagpasan mo na yung oras ng pagkain mo. 'Di ba? Minsan nai-skip na nila yung oras ng meal nila, mga tol. Ganun talaga eh. Ito, sinisiguro rin ng Malacanang na maayos na nagagampanan ni PBBM ang kanyang responsibilidad bilang Pangulo. At mapapansin nyo po siguro po kaya kahit yung mga media halos araw-araw naman po ay nakikita ninyo ang Pangulo sa kanyang mga activities at sa kanyang pagsama dito sa alyansa. Maliban dyan ay meron pa rin po siyang mga meeting, kasama po kami, sabi ni Castro. Talagang fully booked talaga mga tol ang schedule ng presidente. Ayan, kitang-kita kasi mga tol eh. 'Di ba? Maraming sakit o maraming problema na pwedeng iugnay sa pagdugo ng gums, mga tol. 'Di ba? Pero kung magbibigay ka rin naman ng kuro-kuro, wala namang problema kung kuro-kuro o haka-haka lang. Pero wag mo namang isasabihing ito yung factual o ito yung totoong nangyari kasi magkakaroon tayo ng problema diyan mga kapatid. Pwede kang magbigay ng komentaryo sa ibaba kung ano-ano yung mga sakit na pwedeng maging dahilan ng pagdugo ng gums o yung gums bleeding. Eto, hanap tayo ng isa mga kapatid na posibleng reason mga tol, no? Gum bleeding causes. Ayan. O eto, bleeding gum causes, gingivitis, sabing ganon. Vitamin deficiency, flossing, pharmaceutical drug, medication, bleeding gums causes, eto. The main cause, the main cause of bleeding gums is gingivitis, also known as early gum disease or periodontal disease. Gingivitis can cause swollen, tender gums that may bleed. Sabing ganon. Bleeding gums are a sign of gingivitis or inflammation of your gums. It's a common and mild form of gum disease and it's caused by a buildup of plaque at basta gingivitis mga kapatid ang isa daw sa mga main cause ng bleeding gums mga kapatid. And ang gingivitis naman hindi naman masyadong ano yan, 'di ba? Hindi naman yan masyadong kailangan ikabahala mga kapatid. Kahit mga ordinaryong tao talaga nagkakaroon lahat niyan mga tol. Ito pa iba. Periodontitis. Periodontal disease, also known as gum disease, is a set of inflammatory conditions affecting the tissue surrounding the teeth. Isa rin daw yan sa mga pwedeng dahilan. At ito pa, diabetes. Diabetes, also known as diabetes mellitus, is a group of common endocrine diseases characterized by sustained high blood sugar levels. Diabetes is due to either the pancreas not producing enough of the hormone insulin, mga tol. So tulad nga nung sinabi natin kanina, mga kapatid, maraming reason o maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng bleeding ng gums, mga tol. Pero tulad nga nung sinabi ng palasyo, okay naman daw ang presidente. Nawa sana talagang maging maayos ang kalagayan ng ating presidente dahil ito'y para din naman sa ating bansa, mga kapatid. Ngayon, kung ikaw ay merong komentaryo at meron kang reaksyon about sa viral video na to ni PBBM, pwede kang magbigay ng iyong commentary sa ibaba, mga tol, no? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.